Morning. Si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Your partner in the morning. Mga Bicolano, saan man ang partikan mundo, good morning po, Legazpi City, Probinsya Canalbay, Bicol Region, Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning, welcome po sa inyong programang Morning Hirit. Hanggang po kitang alas 7 din pagkaaga. Aramon tadaw mga tugangan mga buwan naman ang report. Hali po dyan sa lawas kay Baan Mega Force Patrol. Nasa linya, Al Armario sa dagdag na report. Pading Al, good morning. Go ahead. Thank you so much, Pade. Good morning. Biga dala na ngunyan kan Legazpi City Government kung ano na ang gigibuhon dahil mapapanood na nin basura An? ang compost pit sa barangay Bangkirwan. Ay, yung mananggad. Okay. Tusog sa informasyon ni Mayor Isham Ismail, develop naman ang pigapod na pyrolysis area sa barangay Taysan na pwede digdi suluon ang basura na dahil makaka-apektar sa environment. Ang barangay Bangkirwan, 1990s pa na ginibong basurahan, process time pa kayo. As in, sa kahaluyan naman kang panahon, nasa 90% ng mapapano nin basura ang binagibong compost pit. So, sanitary landfill kayo dan pa Opo, so, sa sanitary landfill. Oo. Opo, sa Bangkirwan. And kaipuhanin another 50 million para giraray na may pagibo o magpagibo nin bagong compost pit sa area na inikan Bangkirwan. Ang siyudad sa kunyan naghahanap na nin source para sa asiring na plano. And para mientras, ining bigapod na pyrolysis area, digdi sa Taysan, aranay ni digdi sa pigotogdok na community college, piginguan naman na ma-develop ini, asin maging operational sa Amas Road Aldao, para at least digdi makakatabang ini, na malimitaran ang basura na dudurang sa Bangkirwan asin pwede pa ining makatabang sa ibang purpose siring kan power, energy power sa basura alagad kaipuhan nin mga makinarya, sistema sa siring na plano para sa management nin basura digdi sa siyudad nin Legazpi. Yung mananggad, haloy-haloy na yan. Haloy-haloy na yan eh. 1990s pa bagay yan. Oo, Roses haloy-haloy na yan. Roses time pa na pagibo yan. Pero aram kaya oo, sige. aloy na talagang panahon. Kaya kaipuhan naman talagang prepararan kan Legazpi City ang mga masunod na panahon para di kita magka-problema pag-abot sa basura. Apera yan sa disiplina na iyo ang pangapudan sa tuyang mga local officials, including si Congressman Attorney Pido Garbin Jr., talagang paspas na dila sa pangapudan na magkaigo kitang disiplina sa pagtapok nin basura. Ang panihan na pagkaras kan informasyon digdi sa Southern Barangay Legazpi. Thank you so much, Ginaray, sa PYC Enterprises. Iyan. Magayon no na ekipahita. Ayan. Alar Mario, thank you. Salamat, Paringal, sa report. Hali po dyan sa luwas. Basta Morning, Henry M. Mientras tanto, Karen Ala nasa linya. Karen, good morning, Karen. Buhian mo. Kamin, Karen. Hello, Karen. Hello, nawawala si Karen. Dumana muna kita kay Angel Mostasa sa dagdag na report. Angel, good morning, Angel.
Yes, good morning VP Henry. Good morning sa itong mga paraantabay sa mga dugang tapang barata. Pinasalamatan kan Legazpi City Police Station sa pamamayo ni Acting Chief of Police, Police Lieutenant Colonel Arthur Tagtag Jr. sa Legazpi City Vice Mayor Luis Gutierrez para sa donasyon kay ni VP Henry ng sarong television o ining smart TV para sa mga person under police custody o ining PUPC baga VP Henry na para mientras na naka-star o nakadetinir dyan sa pasilidad kan Legazpi City Police Station. Sigun kay Tagtag VP Henry, ang nasabing donasyon ang mga katabang para man sa padagos na pagbusol kan kapakanan kan mga PUPC asin magpapatibay man kan human rights based policy sa paagi kan pagtaunin access sa mga programang pang-edukasyon asin informasyon mantang sinda ang nasa kustudya kan kapulisan. Ini kaya VP Henry ng television na ini, saro ini sa mga pigahagad kan mga preso sa hepatura naman tang sinda da VP Henry ang naghalat kan desisyon kan korte, magkigwaman lamang sinda ng access sa mga pangyayari sa luwas kan presohan, apela duman sa indang magkigwaman lamang ngayon indugang na libangan. Pwede man. Okay man yan. Okay man yan, di ba? Okay man yan. Ikaw man lamang relaxation area ang mga preso. Oo, gusto man dahil VP maaraman kung ano ang mga pangyayari sa luwas. Dahil bawal bagas na dyan mag-cellphone. Yes, Dahil aram kung existing pa dyan sa radyo na naka-DCGB sana. At least, siguro nga kami iyo gayo. paghiling-hilingan Ano kung radyo lamang. sana ibugtakan dyan? DCGB sana? Di ko pa, sir, na-check duman so dati nindang kusina. Bugtakan Kung buhay ka. pa sa radyo. Ang ibang radyo, DCGB sana. Oo, DCGB sana. Okay. Mientras na padagos naman VP Henry, ang paninindugan. Pagtaguyod man VP Henry, kan dignidad, mga diretsyo asin kapahan kabos na mga person under police custody sa paagiman kan makatawo asin responsableng paglilingkod. Salamat VP Henry sa PYZ Enterprises, marinig ko na ang laog haligi sa sur na parte kan Legazpi, dagdag na barata, hali sa luwas, Angel Mostaza. Salamat, Angel, sa report. Hali po dyan sa luwas, 5:27. Tuloy-tuloy ang mga balita. Okay na tabi si Karen June. Duwang kita sa kinamugtakan ni Karen Ala. Karen, good morning, Karen. Yes, thank you. Good morning, Vita Henry. Negatibo man sa African Swine Fever o ASF. Ang mga ulig na pinagsuspect sa ranin na sabing helang within 500-meter radius kan kawayan Manito Albay. Matapos ang tirang aldaw na pag-adal sa mga dugo kani sa laboratorio, iyan VP Henry ang nakumpirmar kan DCGB News kay Provincial Veterinarian Dr. Pancho Melia. Matapos matatandaan ipamugtat ka na kaaging simana sa border control ang portion kan lugar dahil sa sarong aktibong kaso ng helang na ini sa mga urig. Sigun kay Dr. Melia, base sa naging resulta kan kinurolektang dugo kan mga urig para sa blood testing, irak ng Diyos na irayo sa nakakahulakit na helang na ini ang ibang mga urig sa ibong kan naging helang kan sarong urig sa nasabing lugar. Kung kaya ipinagkonsiderar na ini VP na isolated case o gustong sabihin, saro sa ng urig ang narimalasong puminositibo sa African Swine Fever na sarong nakakagada na helang sa mga urig. Mantang resulta kan laboratorio ang nakapagpatunay na dahil naglakop ang helang sa ibang mga urig, kaipuhan makapagsumitir nin mga dokumentos, requisitos ang lokal na gobyerno kan nito sa Bureau of Animal Industry kan Department of Agriculture. Hiling sa naging resulta kan giniribong surveillance asin narrative report kan pagkabutwa kan kaso panganing maideklarar ng pink zone ang barangay Kawayan kan nito Albay mantang mabawi na ang mga border control na binurugtak bilang protocol sa siring kaining kaso. Ang sa Gerara VP, negatibo man sa African Swine Fever, ang mga pinagsuspektaran na ibang urig sa Kawayan, may ipapasar sa ng dokumentos ang lokalidad, tangani na mailis itong border control, asin maging normal na ang lugar. Ayun, okay. Good news yan. Sige. Yan ang report, Karen Ala, DCGB News. Salamat, Karen, sa report. Hali dyan sa luwas. Mga tugang, good news yan. Para po sa may mga urig dyan sa lugar Morning na. Hirit, kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga.
Good news yan para po sa mga naginegosyo nin urig, budak mga may atama na urig. Takon negative, kung nag-positive yan yun, ano, ang urig kanyo yung gigaradan, si Surulo pati yan. Tangan day magulakit mga tugang anvirus sa tuya tabi na mga kaurigan. Kaya ito baga nakulong ang iso digdi sa kwan. Partikan, garo dyan sa 3rd district kan mga inot, pero nawara man sa na yan. Kaya lang talaga, minaulakit yan, mga tugang na na minahiwas sa iba-ibang mga lugar, lalo na po mga urig yan. Alright, yan African swine fever yan. Alright, nasa linya mga tugang report, hali po dyan sa luwas. Jimmy, nasalita. Si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Jim, good morning Jim, buhian mo. Yes, BP, maraynaga sa mga parantabay, sa mga dagdag man yatong istorya, nakatarakod na ang mga pasilidad kan 20 MBA substation digdi sa Barangay Dunao, Ligao City, kung saan iyo ini ang makaka-resolver sa low voltage na problema digdi sa 3rd District, partikular sa Banuan kan Piuduran. Maski si Gobernador Noel Rosal durante kanakaoro niya to, iyo ang piglalauman na solusyon kung saan sa initial na informasyon sa masunod na bulan posible na mag-operate na initabi BP. Date na sa nang panahon ang hahalaton kung saan physicalmente mahiling ng nakatarakod na ang mga importanteng pasilidad o bagay digdi kung saan oras na makapag-operate ang sarabing substation, dakulang kagianan ini sa mga konsumidores digdi sa 3rd District, urog na duman sa Banuan kan Piuduran dahilan sa mapapakusog na ang voltahe kan kuryente. Iyan tabi BPN sa tuyang mga dagdag na informasyon sa pangaran kan PYC Enterprises, Mr. and Mrs. Marisa and Raul Calio, Orosite, Legazpi City, PYC Enterprises. Jimmy Nasalita, DCGV News. Nagdadangog kamo sa Morning Hirit. Kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Sige, balik kita mga tugang. Thank you Jimmy. Sa report, ara mo tanon mga headlines in the morning. Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. Nasa linya mga tugang si News Director Mar de la Cruz. Kumusta kaya sunaging patsimbagan ni Senador Alan Peter ni Senador Alan Peter Cayetano kay John Vic Rimulya, boda tabing pagsoko ni Senador Jingo Estrada sa kaso niyang plunder. Paring Mar, good morning pari, anong latest? Good morning, BP. Siyempre, bandera sa labos ng mga periodiko, telebisyon, radyo, online. Ang nangyaring pagsuko. Aha. Pero sabi ni Secretary Remulla, pag-aresto Aha. kay Senador Jingoy Estrada. Naibalyo na si Senador Jingoy kasubanggi, alas 8 nin pagkabanggi, duman sa male dormitory kan New Quezon City Jail sa Payatas, Quezon. Aha. Baka kaiba niya duman, sa amigo niya, Si Sai. si dating Senador Bong Revilla. Okay. O dahil sa iba pang mga akusado, may kairaman sa flood control controversy. Salbatana. Ano? Gari, may masunod pa? Roger, Gari, may masunod pa? yan, tas na si dating DPWH Secretary Manuel Bunuan, dinalagan man sa ospital, matapos na arestaron dahil sa luminangkaw ang blood pressure kini. 190 over 100. Ako. So ang sabi ni Secretary Remulla, dumano na ini sakod na sertipikaran kan doktor na fit to trial si Bunuan sa kadadaraon sa Sandigan Bayan. Grabing pangyari man. Ano? Oo. Okay. Okay, mantang sa ibang headlines, kampo ni VP Sara,
tig-sumitir so kasimbagan sa agal sa impeachment sa Senado kaso hapon. Mhm. 5 mga balita Oh. na panoonin dokumento ang binitbit ni Attorney Pua 5 maleta ah. 5 Mm. iyaman sa pasabog Oho. may Maleta darang ha? malita Oh, maleta ng Oo. maleta laugan, dinaugan. malita Bako boxes. bako Oh. Okay. okay mientras tanto Senate President Alan Peter Cayetano at dahil kay Secretary General Trimulya nagkasimbagan Oho. sa pag-aresto kay Senador Estrada. Kaabo ni Senador Alan Cayetano Na. na-aresta ron da sa Laocan, Senado. Nag-alright, ano mga sa luwas, pwede. Simple man sa nasasimbag ni Gandhi Cremulya. Oo. So, tinawag ang kustodya sa imo, nakadulag. Gary, may Ang problema na. pigo ng bitan, Si Bato? Yes. Gary, may problema na kita talaga sa Pilipinas, ano? Ang matindi, dahil sa Escaramuza kasod, Oo. daing sesyon sa Senado. Oh, kaya nga ni, suspended ang Binoykot sesyon. kan majority, so sesyon. Oo. Kaya mo ding... Bako na pwede arestaron ang sarong senador. officer. Bako na pwedeng arestaron ang senador pag while in session. Yan, tandaan ko sa turo sa muya kaya ito eh. Dahil mo nagsesyon. Ano yung session kasapon? Dahil nga nagkasesyon. Ang nasabutan ko ya, while in session. Pero kung dahil session mananggan, pwede mananggan na mag-arabutan sa korte. Kanina't ba kasi... Ano yan, si Senador Trillanes? Ginagbaga sa plenaryo. Di yun mananggan ano? Oo. Oo. Tuman sa binasaan kan Miranda Doctrine. Oo. Okay. Kaya, di kaya magpara ulang-ulang Senador Cayetano sa pinagkatiwala na sa imong ikustodya, nakadulag. Oh. Sige. Nakini mo? Halatong taon lang sa 2022 sa mga toko na presidente, magkatarap. Tapos man sa 2028. Nagtubo ko na presidente, depende yan. Di mo dyan, ang kartada sa Senado, pari 11. Hali 11. Pari 11. Pareho na 11. O na, iya. Sarap pa. Isunod ka na aresto. Pag may aresto ba dyan na saro, Panimar, bago ng Senate President naman. Ay, basta yung nga ng mga puto ni Senador Pimentel dati na garo nga kahit po nang maglusad sa pwesto si Senador Alan Cayetano. Dahil hindi nakakontrol ang Senado. Iyo. Si Sedawan. Okay, may understand ko. Comelec, tinunan ng investigasyon sa aligasyon na campaign donations kay Senador Chis Escudero. Tapos. Okay. Si Senador Villanueva, posibleng iwasan. Saro pa yan. May plunder yan eh. Di ba? Flood control man ito. Iyo. Pag naging... Si Senador Marcoleta, so dahil na pagdeklara kan donasyon. Ay, nako. Si Senador Bongo, ICC. Sisa daw dyan sa mga senador ang tol-tol na nag-declare kan sa'yo ng campaign donation, ano? iyo nga ni. Di ba? Okay. Si Senador Robin, Si Robin. Obstruction of Justice. Ay, nako, obos. Matapos ba ng impeachment ni VP Sara, dit ang tada. Day, kung ano ko na mangyari, absent yan. Pwede. Hindi man makabuto kaya, hindi makabilog kini-exercise. Hindi, mali makamilo. Correct. Pira na sa Oo, maski pa maipresentar ang mga ebidensya na patunayan, ay maburutuhan. Dapat 16, di ba? And kahit po ang exercise. Correct.
Saka. Ayos. Okay. Relax lang ito. Yan ang Ba- ba- sabi. ba- Ay, nako. Ay, natin sabing maray na maraot. Maray na maraot. Okay. Alright. Apat na importanteng kasunduan, pinirmahan sa pagulpanan ng Pilipinas sa Vietnam. May rollback. Kulang-kulang 5 sa gasolina. Oh. 476. 476 gasolina. 476. Okay. Sa diesel, Diesel. kulang-kulang 10 pesos. Kulang. Nakulaon man. 9.26. Giro nakulaon man. Dito sila kalinturaon. Di na nga. Eh, kata. Mm. Sa sarong simana, pwedeng maulso ini. Pwedeng 15 ang increase. Sa nagitaas na ngunyang pa sana, nagitaas ng 2% Ay, sa nako. global market dahil sa iba, dahil nagkasundo. Oh. Ang Iran buda ang US. Ano na yan? Imbis na okay na kuta. Na nagpalayog pa kimisail pa, no? Oo. Mm-hmm. Okay, so VP, yan ang mga headlines na pagkaagat sa diyang Campingways Enterprises. Hanapon sana, Mr. and Mrs. Raul and Marisa Calio dyan sa Orosat, Legazpi City, basta radyo. Itiwayos niya yan, 24/7 konektado ka mo sa inban sa mundo. From Newsbase, ini po si Mardila. Good morning. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Thank you, Paring Mars, sa mga headlines in the morning. Diri po sa DBGB. O, tawagan nga natin ang Pag-asa kung kumusta na si Duming Bayon. Sa bagay, rayo man sa tuya ito. Pero ngunya na pagkaaga, baga baba yun sa temperatura di. Pero kasubanggi, grabe pa man giraray. Yung pa man giraray, sitwasyon kasubanggi, kaya nangiturog nga na ko. Alas 12 na naman. Yan ang problema. Dahil sana, yun man ang gadang buhay. Parang life talaga. Madali lang ta. Ay, good morning! Good morning po, VP. Good morning, Miss Alexis. Good morning po. Okay. Makaskason ang pagsimbag ko. Pagkadangog ko tulos. Answer tulos. Nasingil kita, Junior. Salamat po sa pagsimbag tulos. Bad kaya may May- muto-muto. Yung nga. Ano sabi ni Serial, nag-istorya Serial Lema. Ay, dahil ko pa po na Kaya magalingan. mailing si Sir Ariel. Marayman iyo. Kaputon ko daw. Di Paglaog may chance. mo na paghaputon. Okay. Okay. O nila ang latest tagamugtakan kang panahon kasabay si Miss Alexis Revivar. Good morning. Go ahead. Yes po, good morning po sa mga nakaantabay sa DZGB para po sa magiging kamugtakan ng satuyang panahon, ngunyang petsa 2 ng Hunyo, aldaw pang Martes, ang southwest monsoon or itong habagat ang kasalukuyang nakaapekto sa bilog na Bicol Region. Asahan niya to ang mapanganurong kalangitan na may posibilidad ng mga kalat-kalat na pag-uuran as in pagkikilat o pagdaguldol ang mamamatian sa buong Kabikulan. Maluya sagud sa moderatong duros, hali sa timog kanluran ang iiral na may banayad sagud sa katamtamang pag-alo nin kadagatan. Agwat ng temperatura, ngunya na aldaw, posibleng mag-abot ng 26 to 32 degrees Celsius. Kaugnay nito sa tuyang heat index, kaso hapon, pinakahalangkaw sa mga istasyon ta sa Pag-asa na recorded na heat index ay sa Pili, Camarines Sur kung saan nakapag-record ng 46 degrees Celsius. Sa Masbate City naman, sa Masbate ay nag-abot ng 44 degrees Celsius. Sa Huban Station sa Sorsogon ay nag-abot ng 43 degrees Celsius. Then sa Virac at Daet
nag-abot ng 42 degrees Celsius at sa Legazpi Station ay nasa 40 degrees Celsius. Sa tuyang heat index forecast ngunya na aldaw, partikular na sa Legazpi City ay posibleng mag-abot ng 40 degrees Celsius. So medyo baba na ito kumpara sa last week na heat index values ta. Then sa tuyang monitoring naman, as of 5 p.m. kasuhapon ay nagluwas na ng Philippine Area of Responsibility itong tigbantayan tang Bagyong Domeng. At as of 2 a.m. Kasubago, itong si Domeng ay nagluwas na sa monitoring domains ng Pag-asa. So, dain na natin siya tigta-track. Ngunyan. So, wala naman na itong epekto sa anumang bahagi ng ating bansa. Maliban dito ay wala man kitang nahihiling na bagong low pressure area or bagyo na posibleng makaapekto sa tuya sa mga sunod na aldaw. Bali, yun po sa tuyang weather forecast. Hali po digdi sa Pag-asa Legazpi, Alexis Ruy Vivar po. Di pa lang kamo kinahiling na bagong low pressure, ano? Opo, wala pa man po. Wala. Ikaday kang nailing, personal. Ay, wala man po. Okay. Okay. Salamat. Salamat, Miss Alexis. Good morning. Bye-bye. Yan po mga tugang ang latest na kamugtakan kam panahon. 12 minutes before 6 in the morning. Sa sainong programang Morning Hirit. Jomar Bien, may dagdag na report. Jomar, good morning. Buhuyan mo, kumusta dyan? Salamat, Bibi Henry. Good morning. Good morning sa mga parantabay sa Banwaan kan Malinaw, kumpiskado kan Malinaw PNP, an mga abandonadong nara sa sarong barangay digdi sa Banwaan. Ini matapos na magkagawasin din monitoring asin mapagkaramahan na iguang abandonadong nara na dai na kimi nagkaklamar na kagsadiri matapos na mag-abot ang mga autoridad. Na nara nagabot man sa 89 board feet asin may kantidad na 8,900 pesos para saan pag-imistigar kan Malinaw PNP para maraman kung siya ang kagsadiri kang abandonadong nara na ini. Mientras tanto sa Siyudad kan Tabaco, nangangapudan ngunyan ang sarong residente kan Barangay Cormidal sa mga barangay officials na matabangan na maaraman, madiskubre, madakop. Ito kung siya man ang persona na suminaksak dadan Nako. sa iyang ayam. Sa informasyon na ipinaabot sa DCGB News ni Mr. Monte Alegre kan Barangay Cormidal, Paturapan di Marta, dudugon ta kainin tubig na malipot na nasa tumbler ko. Nadiskubre ninda kasuod mga aga na suata manidang ayam gadaan duman sa idang entrada may sinaksakan. Nagdulok man, nagpaabot man tulos ni na bata so ayam BPN may mga ido. So nagpaabot man tulos Kerak man kan mga ido. Kerak man kan mga idong nawalat. Iyo nga ni, nagpaabot tulos yan in informasyon kay punong barangay Mayan Palumpa para ma-review ang CCTV. CCTV talaga. Ang ano ini, sisi ang kagibo na sa panggagadan sa saiyang sa mga sa taman nidang ayam. Lagad nun yan dahil pang sundok nun yan dahil pang development susug sa digdi kay Mr. Monte Alegre na nanuga naman sa iya si Kapitan na ano ini na ipapaapod sa task force para sa maaksyonan ining animal cruelty na nangyari sa Saindang Barangay. So yan BP Henry ang informasyon. Jomar Bien, DCGB. Salamat, Jomar, sa report. Si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Your partner in the morning. Yan po ang mga dagdag karaman, dagdag na informasyon. Hali po dyan sa 1st District Canal Bay. Mientras tanto, dumang kita kay Joshua Bino. Ramon tayo ang mga bit-bit sa istoryang mainit sa Morning Hirit. Nagdadangog kamo sa Morning Hirit. Kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Joshua,
Good morning, Joshua. Good morning po, BP. Hinakbot mo turo sa telepono. Pag-ring. Tama kami magmoto-moto. Ah. Iyo, tama kami magmoto-moto. Nagdadaog sa DCGB. Quiz number 1. Oh, Anticipated na pala na de. Siyempre. See? Ilingon mo yan. Anticipated na talaga, di ba? Aha. Ilang adalan mo? Kung paano ang pag-develop kilo pressure. Okay, sige, go. Yes, BP. Good morning. Good morning sa mga parantabay. Sa dagdag niya tong bareta, patapos ang nangyaring insidente din sulo sa Daraga Food Park sa Barangay Sagpo. So, unsa, kunya BP Henry, nagpaabot man din sa iyang pasasalamat si Kapitan Loreto Barajas Oh. kan Barangay Sagpon sa munisipyo kan Daraga Albay para ini sa kabus ng mga nagresponde ng mga bumbero asin iba pang mga nagtarabang para mapalsok ang nangyaring sulo sa Daraga Food Park tabi BP Henry kasuod mang hapon. Sigun kay Kapitan Barajas dahil sa pag-action man kan mga nagresponding mga otoridad na pagulan ang mas dakulang distroso na pwedeng darahon kay itong insidente ng sulo asin maray sa nang day naman nakalakop sa iba pang mga katararaning kay ini lalo pang medyo dakol man BP Henry ang mga residente sa palibot kay itong nasulo na Daraga Food Park. Pinasalamatan saro ni Barajas ang Chinese-Filipino Volunteer Fire Brigade, siringman ang Bureau of Fire Protection Daraga, Bureau of Fire Protection kan Legazpi, yaon man so Kamalig, nagtabang man so fire truck kan LCC, so Daraga MDRRMO, Public Safety Office, siringman sa Daraga Municipal Police. Sigun kay Barajas, sangaran kan bilog na Konseyo de Barangay kan Barangay Sagpon, nagpapasalamat sinda sa naunang bita ng mga ahensya o kaya mga autoridad sa pagresponde mga na mapalsok ang nangyari ng sulo kasod na. Kung matatandaan tabi dito Henry, bandang mga mag-aalaon na imidyaan na hapon, kan maresibi kan Bureau of Fire Protection sa Daraga ang report may kinaraman sa nasabi ng sulo naman sa Daraga Food Park. Nag-responde man tulos ang mga bumbero nagtuwang sa mga pagtaraning ng munisipios, siringman sa Chinese Filipino, so LCC fire truck tabi BP Henry, sakot sa may deklarar na fire out bandang alas 2:53 na pagkahapon. So, sa pahayag ni Fire Marshal kan BFP Daraga, Fire Senior Inspector Mac Kevin Marqueses, nasa 15 o gabos nga ni BP Henry na mga food stall sa laog ka na food park ang tinumpos ni na kalayo. Pero sa ngunyan, tigi-imbestigaran pa kung ano talaga ang pinagpunan o kaya kausakan na sulo asin kung pera ang nairestrong danyos na medyo maray-ray man na bareta ta wala man ni na injured na kulugan ng mga individual sa nangyaring sulo na yan tabi BP Henry sa Daraga Food Park, Barangay Sagpon, Munisipyo, kan Daraga Albay. Yan, So tabi naraman BP ko Henry. man ang kausa tabi. Sige. Anong kausa kung nagkasulo? Sabi ni Fire Marshal, under investigation, pero sa anggulong tigiling, kami nagbutuan na mga istorya kasod na may suminirit BP Henry LPG tank. Sagod sa nagkanayap. Ito so sabi ni Fire Marshal, i-imbestigaran, pero dahil pa ito sigurado BP Henry, tanganing makasiguro, under investigation mo na kan Bureau of Fire Protection. Ayun. Sabi, pag ano, may naglaro ng apoy, wala naman pala. Wala naman. Wala naman. Okay, sige. Baka may kuminabat Ayan, kipos Tite. puro. Okay, sige. Yan ang dagdag na istorya. Josh Fabino, DCGB. Salamat, Joshua, sa report. Hali dyan sa luwas. Nagdadang 5 minutes before 6 in the city. Henry M.
Ang lalaking hindi inuumaga. Nasa linya, mga tugang ang paningit sa morning hit. Paningit sa morning hirit. Aramon daw ang istorya, kasabay po si Shara May Leron. Good morning, Shara May Leron. Good morning po, VP. Asinisa po yung mga paratabay. Aram doon nito na pinakaaktibo ang mga bubuyog maghibunin hani tuwing summer season. Basado sa artikulong na itala sa University of Minnesota Pilab, kapag summer season, dakul ang mga pananom na nagbuburak asin sagana sa nectar. Kaya haros bilog na aldaw ang paglayog ng mga bubuyog para mangolekta ni nectar ang likidong saro sa mga pangenot na sangkap kan paggibunin hani. Sigun pa sa pag-aadal, para makagibunin sarong kutsarang hani, kaipuhan kan mga bubuyog nin ribu-ribong burak. Para naman sarong kilo nin hani, haros minaabot 4 milyones pitaso nin burak ang sa indang nadudumanan. Kaya sa kada kutsarang hani na nakukonsumo ta, nakatago ang istorya kan igos asin pagtsatsaga kan ribu-ribong bubuyog. Yan po ang paningit sa morning hirit niyo na adaw ng Martes. Ini po si Shara May Leron. Marahay na aga. Yan po ang dagdag karaman sa morning hirit. Paningit sa morning hirit. Nasa linya. Unin na po ang mga birthday greetings ngunyan na pagkaaga. Text na po, para po sa mga birthday greetings in the morning. Good morning po sa mga nakatutok dyan sa WGB sa Tabaco City. Good morning po, Tabaco City. Good morning, Migonghen. Gary off-air ang WGB. Sige daw, text ko daw si SM Dexter Tabi, Salamat Tabi Busing sa informasyon, Pa-shoutout Tabi kay Madam Agnes Mape, Madam Amada Esplana, and Ophelia Maravilla, buda kay Benji Dapogi. Kumusta na kaya manangad si Manay Agnes Mape? Dahil ko na nailing, Good morning, 2 oras na, napalsok na naman ang ilaw sa Bitano Feeder 4, bata 8 to 5 p.m. ang rason, line clearing maharali kan mga vegetation na nakakabit sa mga wire ninda. Permina sana, ano ba yan? Dagitin eh. Good morning, supposed opening kasudma Cambridge Pawa Bugtong Road. Day man nangyari po, day aram kung ano ang rason. Ay totoo ini. Kaso hapon, I hope. Nagbalo akong mag-agi dyan sa Pawa Bridge na gusto kong experiensyahon. Pag-agi ko naman, Junior, may ulang. Hindi ko natin na nabuksan ito. Pero ang tuga, baga sa June 8, di ba? Garo June 8 tabi ang tuga, di ba? June 8 ang tuga. Ano pa rin? Nari pa rin sa tuga pa rin? Paring Mar? Ang post kan DPW8. June 8 talaga? June 8. Kundi may nagkatira kaya ng mga nasa social media. Na? Kasi ibang mga pag-iriba sa hanap buhay Na nag-post na sa kansasod ba nabubuksan. June 8 man ang sa barita tabaga. Unknown sa Facebook page kasi paglilinaw kan DPW8. Oh. June 8 talaga. Oo. Inda kon sa inag ko anong information so ibang mga pag-iriba. Paano man? Tarog ka ito nagluwa. Oh, pero kaso report baga ni Angel kaso hapon, bukas na ang tulay, mag-aragi na nga ni, tinesting na, pero talagang sa official talaga. So, sinara pa ni kaso hapon? May nagkaduman na diit, pero dahil man kado sinarado talaga ta, dahil pa man. Yeah. Tama. Oo, yun. Okay, yun ay talat-talaton ta tayo ang termino. Adi, yun tabi ang termino, talat-talaton ta. Okay? O di, sige. Mga tugang sapit sa otsolat. Ano pagparasiributan ta? Wag magmadali, makukuha mo rin yan. Sa ano man na bagay, Junior, dahil nadadara sa heredalian, Junior. Luway-luway. Nagmangno ka mangkaan, okay na. Di ba? Pero kaso hapon talaga, nabuyo ako, Junior, tanailing ko sa news baga ni Angel. Nailing ka baga sa news ni Angel. Kaya nagbalo akong dumagi-duman. Tanga niya ako, experience-yaon ko daw. Pagabot ko man ang gaduman, dahil man sutulay, sarado. Bako na buminalik ako girare digi sa bunot. Nag-U-turn baga ako duman sa may, utong sa may Chinese cemetery. Di ba?
Pwede ba? Sana yun man ang gadya. Good morning po. Pabati kay Yolanda Marilia. Happy birthday from Tancholing Dorm. Good morning. Good morning ka. Sabi ni Madam Melindawi, good morning daw to all your listeners. Good morning Madam Melindawi. At saka good morning Tabi. Sa imo Henry M. Kumusta ha daw kaming mga taga-digdi sa Daraga Public Market? Pera po sa rollback. Mamaya ma-rollback iyang kim mga sobra 9 sa diesel, sobra mang 4 sa gasolina. Ipamonitor tatod sa mga pag-iribat ako manggura ano na iyo. Ang presyo tabi kang diesel asin iba pa. Ang mga balita susunod na. Makalipas lang mga tugang kan mga patalastas. Ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Oras Pilipinas, alas 6:04 na. GB News Express. Mga baretang may init, madadagog na sa Morning Hirit. GB News Express. Mga baretang tinipon sa DCGB News Center. Ini ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. Ngunyan, puya ang sa indong tagapagbareta. Headlines, mga tugang kan mga bareta, tulong syudad asin 14 banwaan sa probinsya ni Albay. Pigmidbid kan DILG bilang child-friendly local governance audit kan for calendar year 2025. Legazpi City PNP kumpiyansa na madadakop ang suspitsado sa panghaba sa St. Gregory the Great Cathedral sa All Albay District. Sa lado nasyonal, Senador Jingo Estrada nagsuko sa pulisya katakod kang class kasong plunder. Kampo ni VP Sara Duterte isinumiter ang kasimbagan sa articles of impeachment sa Senado. Sa ibang nasyon, sa Brazil, pigmo-monitor ang duwang posibleng kaso ng Ebola, Democratic Republic of Congo outbreak, padagos na ikinakahadit. Business News, dakulang rollback sa presyo kan gasolina asin diesel, epektibo kasabagong alas 6 ni Naga. Health News, 14 segundos, may nagadaan dahil sa suicide pero sigon sa mga eksperto, kada conversion posibleng maging tsansa para makapagsalbar nin buhay. Ngunyan mga tugang sa detalyes kan mga darakula niya tong bareta sa lado lokal.
tulong syudad asin 14 munisipyo sa probinsya kan Albay ang pigmidbid kan Department of the Interior and Local Government o DILG Bicol bilang calendar year 2025 Child-Friendly Local Governance Audit o CFLGA. Sa pinaluwas na anunsyo kan DILG Bicol, naresibi kang Ligao City, Tabaco asin Legazpi City, pati na ang munisipyo kan Bakakay, Kamalig, Daraga, Ginubatan, Huvillar, Libon, Malilipot, Malinaw, Manito, Uwas, Pio, Duran, Pulangi, Santo Domingo, asin tiwi and seal of child-friendly local governance. Dagdag pa kan ahensya na ang pagmidbid sa patunay na pagpapaabot kan mga lokal na gobyerno din programang nagbubusol sa diretso kan mga kaakian partikular na sa kaligtasan, edukasyon, salud, proteksyon asin pagpartisipar sa komunidad. Kumpiyansa po ang Legazpi City PNP sa paagi ni Chief of Police Lieutenant Colonel Arthur Tagtag Jr. na maarestar ang suspek sa panghaabasi nagkapirang gamit sa San Gregorio Magno Cathedral sa Albay District kanakaaging simana. Sa entrevista kan DCGB News, sinabi ni Tagtag na nakuha na kang pulisya nin mga CCTV footage asin mga sworn statement na hali sa sarong testigo na may reklamo naman hali sa manehamiento kan simbahan. Apera kay nagluwas man sa investigasyon kang pulisya na daw tinindang midbid ang suspect. Nakipag-coordinate naman sinda sa Bureau of Jail Management and Penology sa Legazpi City asin Albay Provincial Jail kung saan kumpirmadong nagkulong na kaito ang suspect dahilan sa kasong robbery asin rape kung saan nakakaluwas pa sa nakaini sa kulungan. Magigirumduman na ba ng alas 12 maagahon kan Mayo 18 ngunya na taon. Kanha bason kan suspect ang gamit sa opisina kan mga katekista sa simbahan, partikular na ang laptop asin duwang gold-plated candle holder. Kantidad na 10,000 pesos ang kada saro bago magdulag na pinasa ang bintana. Mientras tanto ipigherasman ni Tagtag na sangunya na daw isangat ang kasong robbery laban sa suspetsado. Dagdag mga tugang na mga bareta sa lado lokal, mahigpit po na ipinagbabawal ang paglaog sa mayon skyline na makukuha sa Barangay Buwang, Tabaco City. Sa entrevista kan DCGB News kay Tabaco City Disaster Risk Reduction and Management Office CDRMO Head Jel Mulato Jr., sarado ang skyline as iniguanin border control point para digdi dahilan ta nagpapadagos ang pag-alboroto kan bulkan mayon. Sinabi kan official na nasa 30 kilometros from the crater ang nasabing pasyaran o nasa 3 kilometro hali sa crater ang nasabing pasyaran kung kaya dae pigtutugutan ang paglaog asin pigko-consider na maski anong aktibidad matatanda na sa ron mayon skyline sa pigdadayo kan turista sa Albay dahilan sa view deck na nagtatao din up close perspective kan mayon volcanoes perfectly symmetrical cone siring man ang breath taking vistas kan Albay expansive landscape. Puon pa po ini kan January 6 pagpuon kang pagtaas kang alert level 3 kan mayon. So igwa po kita ning border control point man by PNP personnel. So bawal po magsakat duman po sa laog kang mayon skyline. Tingog ni MD-RRMO Chief Jel Mulato sa entrevista kan DCGB News. Mientras tanto, Al Armario, mga tugang may dagdag na report. Aktibo na ngunyan koordinasyon entry kan Department of Education asin mga local government units ring digdi sa Legazpi City para matutukan na ang implementasyon nin pagkapag-ibon ng mga eskwelahan o classrooms. Sigon kay Congressman Attorney Pido Garbin Jr. nagtubod siyang may kapasidad ang gobyerno lokal kan Legazpi na maging practice ang local autonomy kaya na kaining tumindog sa sadiri lalo pang mapakusog ang pundasyon pag-abot sa implementasyon ng mga infra project ay relasyon sa edukasyon siring sa pagpag-ibon ng mga classrooms.
Pigigibo na ini sa Manila na mga eskwelahan digdi sa Legazpi, 41 classrooms ang implementar niya na taon in koordinasyon sa Department of Education. Alarmario, DCGB. Mientras tanto, reading comprehension kan mga junior high school sa probinsya kan Albay tatanosonin programa kan Provincial Education Department. Karen Ala sa report. DCD dumantanoson kan Provincial Education Department kan Kapitolyo ang level sa reading comprehension kan mga senior high school students sa mga eskwelahan sa probinsya kan Albay. Iyan kasunod kan naging pahayag kan Department of Education kan nakaagi na halos 1.3 milyon na mga grade 11 students ang may maluyang reading comprehension o data tao magsabot kan mga pinagbabarasa. Sigun kay Dr. Jeremy Cruz bilang pamayo kan nasabing opisina kan Kapitolyo, luway-luway ng may inisyatibo ang opisina na bumilog min Albay Provincial English Language Proficiency Program sa mga eskwelahan sa Albay sa pakikipagtabangan iyan sa Efecta Education na sarong UK-based education program tanganing matawan inin mga regular na instructional materials as in training, sagkod na matanos ang pagsarabot sa ini. Sigun kay Dr. Cruz bilang sarong maestro, makamundo ang sining kaining payag kan DepEd, kung kaya bibilugunin da sa lalong madaling panahon ang programang ini, maski para mo na sa mga grade 12 students. Tanganing maginhanda ini pag-abot nin panahon na nag-aaranak na nin trabaho, asin madala nin tulton ang sabili pasiring sa college, or dahil para tao magsarabot nin simpleng konteksto. Karen Ala, DCGB News. Mientras tanto, pagbabakuna kan mga aki na may edad sa rong taon, paibaba sa giraray na ipinangapudan kan Department of Health Bicol catch-up supplemental vaccination gigibuhon kan ahensya sa Agosto. Angel Mustasa sa detalye. Sa gararay na ipinangapudan ni Dr. Gladys Damdam Escote and Medical Officer 5 as in Local Health Support Division Chief kan Department of Health Bicol, Center for Health Development Bicol sa mga magurang as in guardian kan mga aki na maedad sa rong taon pa ibaba na kumplituhon ang mga bakuna na dapat na maresibikan sa inang mga aki para matauwanan proteksyon kontra sa man iba-ibang helang. Sigun kay Dr. Damdam Escote, halawig pa nin marhay ang mga diferensya kan mga Bicolanong aki na dapat na mabakunahan sa target ng 95% na performance indicator for a fully immunized child na ilanta kan taon 2024 na kapag bakuna sa nasindanin 47.84% asin 57% kan 2025. Ipanawanag ni Damdam Escote na nagkaigwan ng problema sa pagbabakuna dahil sa gusto presente wala pa nin bakunang ipig-deliver hali sa nasyonal dahil sa man iba-ibang sirkumstansya kay bahana ang problema sa procurement, distribution as in availability kan bakuna. Kasabay padigdian kulang ang tiwala kan mga magurang sa bakuna dahil sa mas nangyari kan o dahil sa mga nangyari kan nakali sa taon alagad siniguro man yan na ang bakuna ang libre as in salbado dahil sa napatunayan kan mga eksperto. Inanunsyo man ni Dr. Damdam Escote na sa bulan ng Agosto nakatalaan man na magkaigwan ng catch-up supplemental vaccination na ang katuyuhan iyon mapalangkaw ang numero kan mga aki na nababakunahan asin natatawan ng proteksyon sa Bicol Region. Dagdag na barata, Angel Mustaza, DCGB News. Mientras tanto, opisina o bagong building kan Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR sa Ligao City gusto na kuta ng gamiton kan mga taga BFAR. Ang problema, di po pigtoton over kan DPWH. Jimmy, nasalita sa report. Gusto na kuta ng okuparon kan BFAR o Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa pamamayon ni Regional Director Ariel Pio Quinto ang ipinatindog na Regional Office Building digdi sa Ligao City kung sa inay patindog ini sa espersos kay ito ni former Congressman Fernando Didi Cabredo sa katabangan kan City Government kan Ligao. Ang problema dahil pa na ito turnover kan DPWH ang building sa dahil maisihan na rason sa presente ang opisina kan Bifaria on duman sa Camarinesor kung saan apresyado ko na kan Regional Director na may ipinatindog ng 3-story building digdi sa Ligao
alagad anday maintindihan sa kunaka day pa inipig to turnover kan DPWH bilang iyo nag-implementar kay ni kung kaya hanggan sa ngunyan maski gusto naman kuta na maglipat kan BIFAR hali sa Camarinesor pasiring digdi sa Ligaw dahil pa nangyayari dahilan sa kaulangan kan DPWH. Mga dagdag na barita, Jimmy Nasalita, DCGB News. Mientras tanto, milyon-milyon na kantidad ng illegal na droga na recover kan PNP Bicol sa laog nin sarong bulan. Joshua Bino sa report. Milyones kantidad ng illegal na droga ang na-recover kan mga kapulisan digdi sa Bicol Region sa laog sulayanin sarong bulan na mga anti-illegal drug operation, partikular na sa Bilog Chagulan kan Mayo 2026. Sa nasabi ng bulan na ini, ang mga kapulisan sa Bicol, iyo ang nakapagkondosir ng 102 na mga anti-illegal drug operation na iyo ang nagresulta sa pagkakakumpiskar ng illegal na droga na minakantidad sa 28,405,936 pesos. Ini dara kan nakumpiskar na 4.2 kilogramo nin shabu asin 49.96 gramo man nin marijuana. So na sain nasa 120 man na mga individual ang nagpaka-arestar. Sa nasabing bilang, 21 digdi ang konsideradong high value target, 99 man ang konsideradong street level individuals. Sa naging pahayag ni PNP Bicol Regional Director Police Brigadier General Erosito Miranda, kada gramo ng illegal na droga asin kada personang naarestar iyo ang nakakataba para malikayan ang paglakop ng illegal na droga sa komunidad asin malikayan na nakapambiktima ini ng mga Bicolano. Kung kaya sidun kay Director Miranda, pagkapadakos ang siring klase o siring kayong klase ng mga operasyon sa mga maabot ng Aldao digdi sa Bicol Region. Alagad po sa na law enforcement. Hello? Go ahead, Alagad Joshua. po sa na law enforcement ang tutok kan mga kapulisan kundi kay tuwan man takwan doon itong preventive measures sa pagi ng mga educational campaign kontra illegal na droga, lalong-lalo na para mailikay ang mga kabataan digdi sa Bicol. Dagdag na bareta, Joshua Bino, DCGB. Mientras tanto, ultimong bareta sa lado lokal, sarong lalaki sa Tabaco, arestado dahil sa droga asin illegal na badil. Report kay Jomar Bien. Kalaboso kasuod ba ang sarong lalaki digdi sa siyudad kan Tabaco matapos na makuhahan nin droga asin baril sa sayang residensya. Ini matapos na ang ginibong pag-implementar kan search warrant kan Tabaco PNP kontra sa kay alias Noy na sarong 45 anyos na residente kan Barangay Cobo kan Tabaco City. Sa impormasyon na nako kan DCGB News, nagkondusir nin search warrant, implementasyon kan search warrant ang mga autoridad kasuod mang udto digdi sa residensya kay ni kun sain sa ginibong operasyon na kuha sa harong an apat na sachet kang pinagtutubudan na shabu na may pisada na poko mas o menos 15 gramos asin nagkakantidad nin sobra sa 100,000 pesos. Papuera ka na kuha man sa residensya pakan suspect ang sarong kalibre 22 na revolver. Yan ang report, Jomar Bien, DCGB. Mga tugang 20 makalipas ang alas 6 in morning, iba pang bareta sa lado nasyonal, makalipas kan mga patalastas. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta. Ang DZGB nasa cellphone na!
Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagsilbihan asin dagdag na konbinyensya sa saindo gabos, ang DZGB pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kang Google Play Store asin Apple App Store asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraan tabay? Download na! Ang ubo at hika hindi na pinatatanggal. Ilabas ang ginhawa. Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa natural na lagundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piolo Pascual po, pa-easy dahil may Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Good vibes mga kapamilya! Live on air kasama natin si Tita Susan. Tita, totoo bang connected ang high blood sa paningin? Nako, DJ, totoo yan. Kapag tumataas ang blood pressure ko, sumasabay din ang panlalabo ng mata. Kaya ang ginawa ko, nagdagdag ako ng iBerry sa daily routine ko. So ang iBerry nakatulong sa'yo, Tita? Sobra! Ramdam kong may support ang mata ko. Mas naging kalmado ako at mas malinaw ang paningin. Sa iBerry, may peace of mind ako na inaasikaso ko ang mata at kalusugan ko. Ayos! So sa mga nakikinig, hanapin nyo na ang iBerry sa pinakamalapit na butika. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Anong na dekadang nang nagsisilbi, min may pagmakulog, asin nagahatod, min magkakanigong pinansyal na produkto, asin serbisyo sa mga Bicolano. Ang Rural Bank of Pilar Sorsogon Incorporated, ang kaagapay, asin katuwang, kan pag-abot, kan sa indong mga pangarap, 60 taon nin serbisyo, 60 taon nin pagtitiwala. Purbaran ang samuyang mga deposit products. Igwa para sa mga kaakian, saraday o darakulang negosyante, mga estudyante o may mga trabaho. Igwa man in mga loan products. Arugan, farmer's loan, barangay loan, salary loan, as in business loan para sa mga micro, small, and medium entrepreneur. Ang gabos na deposito naka-insured din hanggang 1 million pesos. Rural Bank of Pilar Sorsogon Incorporated is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Bisitahon kami sa pinakaraning branch sa Indo. Rural Bank of Pilar Sorsogon Incorporated. We care, we serve, we deliver. Rural Bank of Pilar. Wana, ba't parang nagkukumahog ka? Ay Ma'am Love, medyo na-alarma po ako sa mga balibalita ukol sa giyera sa Middle East. Kaya namili na ako ng maraming stocks ng pagkain. Maganda ang maging laging handa, Wana. Pero kalma lang. Ayon sa DA, sapat pa ang pagkain natin dito sa Bicol. Maaari lang maapektuhan ang presyo ng mga pagkain dahil sa apektado ang transport at logistics ng mga produktong agrikultural. Ganun po ba? Paano kung maubos na yun, Ma'am Love? Sana tayo kukuha ng pagkain natin. Huwag kang mangamba, Wana. Patuloy ang mga programa ng DA para sa food security. Makakatanggap din ang mga kwalipikadong magsasaka at mangisda ng 2,325 pesos na Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folk o PAP. Ang buti naman pala kung ganun, Ma'am Love. Ang mga karaniwang tao na tulad ko, may magagawa din kaya? Oo naman, Wana. Muling isinusulong ng DA Bicol ang backyard gardening upang hikayatin ang bawat pamilya at komunidad na magtanim sa bakuran. Kahit sa maliit na espasyo, container o basyong bote, maaari na kayong magtanim ng iba't ibang halamang gulay. Magandang ideya yan, Ma'am Love. At di ba ika nga, pag may itinanim, may aanihin, makakatipid na kami sa budget sa pagkain. Kaya tara na sa DA Bicol upang mabigyan ka ng libreng vegetable seeds. Maaari ding makahingi ng mga vegetable seeds sa mga research outreach stations sa 6 na probinsya ng Bicol. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. Alam nyo bang may Liverade Pro? Liverade pero Pro, silimarin na, multivitamins pa. Ang Liverade Pro ay hepatic protector. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. What's more, ang Liverade Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Remember, Liverade Pro. Liver up na tayo. Liverade Pro. Mabibili ang Liverade Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is a generic name of Liverade Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Proteksyon at tulong sa atay, Liverade Pro. May silimarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liverade Pro.
GB News Express. GB News Express. Oras Pilipinas, alas 6:25 nin pagkaaga. Sa Giraray, mga tugang na suminoko si Senador Jingo Estrada sa Criminal Investigation and Detection Group o CIDG matapos magluwas ng Sandigan Bayan ni ikaduwang warrant of arrest laban sa iya para sa kasong plunder na di pwedeng piyansahan. Ang warrant may kinaraman sa pigasabing 573 milyon na flood control projects na may mancha nin pigasabing kickback schemes. Inan ikaduwang warrant ay pinaluwas kontra kay Estrada sa loob sa 4 na aldaw. Inot nang nagbayad ang senador ng piyansa para sa kasong graft alagad ang bagong kasong plunder day pigutugutan kanlin na piyansahan. Sa sayang pahayag tanawan ni Estrada na dahil niya gagamiton ang Senado bilang trinsera kontra sa mga alegasyon. Sinabi ni Jinggoy o Senador Jinggoy na diretso nang magsumitin motion for reconsideration dahil kanakaaging mga aldaw sana narisibang ombudsman ang resolusyon. Dagdag pa kan senador na galaom siya sa patas sa pagtrato, due process as in pagiging daing pigikilingan na pagdangog kan kaso. Ilan ni katulong beses na nahampang si Estrada sa kasong plunder. Enot kan wetting case kay ibahanan sa iyang ama na si dating Presidente Joseph Estrada kung saan siya na-quit kan taon 2007. Ikaduwa ang PDAF case kung saan siya na-absuelto kan 2024. Sangunya nakataya ang katalingkasan kan Senado kontra sa pigaapod ni Estrada na political coercion. Mantang ang sa Giraray pagsuko kan senador nagdugang sa kontrobersiya sa imahen kan legislador na naimbelto sa drakulang kaso nin korupsyon. Imbes na magtago sa Senado, mas pinili ni Senador Jingo Estrada na magsuko sa nasa pulisya sabay ang pag-insistir na siya natatanyog sa anuman na mga patakot asin pamimirit. Sa iyang paghampang sa Senate media, nagkaperang oras matapos mag-issue Sandigan Bayan 5th Division nin warrant of arrest. Nangako si Estrada na hampangon niya ang kaso asin handa siyang idepensan sa iyang sadiri sa korte. Ipinahayag ni Estrada na sinugo man niya ang Senate Secretary na suspenderon ang sweldo. Paliwanag niya na personal niyang desisyon ini tanganing ipahiling sa namanwaang Pilipino na wala siyang intensyon na makinabang sa pondo kan banwaan mantang piglinig niyan sa iyang pangaran sigon kay Estrada. Sa Giraray na pinahimuti kan Estrada ang kasong kontra sa iya, partikular na ang alegasyon nin plunder as in graft na nagugat sa pigasabing anomalya as in kickback sa mga flood control projects. Ibinulgar ni Senador Jingo Estrada na tinangro siyang maghali sa majority block kasalida kan pagbasura sa iyang mga kinakaatubang na kaso. Sinabi kan senador na sangunyan sana niya isa sa publiko ang dakol na beses siyang tinangro. Natuwadan ang independent majority block katrokis pag-absuelto sa iyang kaso alagad dahil niya iniinako mas nangibabaw ang paninindogan niyang magtinir sa lado kan pag-iriba niya sa independent majority block. Konsisay ang mga ini abangan sa nadaw sa masunod na kabanata. Dagdag pakan senador dahil man pinangaranan ni Estrada kung ang tawong nagtangro sa iya pero para bayaan ang mayoriya katrokis kan pagpuna sa iyang ikinakaatubang na kaso. Kaibahan si Estrada sa sarong press conference sa mga miyembro kan majority block na kinabibilangan ni Senate President Alan Peter Cayetano, Senador Amy Marcos, Rodante Marcoleta, magtugang na Mark asin Camille Villar. Sinabi ni Estrada na mantinido siya sa majority sa raram kang liderato ni Cayetano. Kung iyuman ini ang pinili niyang tindugan, handa siyang hampangon ang konsekwensya, gura naman kadifisil ini, lalo na para sa iyang familia. Idinalagan sa ospital mga tugang si dating DPWH Secretary Manuel Bunuan matapos magitasan sa iyang blood pressure sa 190/100. Katakod kan ipinaluwas na warrant of arrest kontra sa iya sa kasong plunder. Inan sinabi ni Department of the Interior and Local Government Secretary John Vic Rimolya. Matiner na duman si Bunuan sa dai pa masabutan na panahon bago siya ma-stabilize. Asin kapag sinabi kan doktor na fit to stand trial na ang DPWH official, saka ninda ini dadarahon sa Sandigan Bayan. Tinawanin doon ni Rimolya na sa irarom si Bunuan in full security.
Iba pa niya tong mga bareta, mga tugang sa Lado Nasyonal na kalaog sa 5 maleta ang isinumiter na simbag kan defense team ni Vice President Sara Duterte sa panginginot ni Attorney Michael Pua sa article sa impeachment kontra sa Vice Presidente sa Senado kasuhapon. Sa sarong press briefing, patapos na nagsumiter patapos ang pagsumiter o pagkatapos kan pagsumiter, sinabi ni Pua na naggalao man sa indang kampon na maibabasura ang article of impeachment apisar kan handa man sindang depensahan si Duterte sa trial. Paliwanag ni Pua na laog kan mga dokumento ang depensa kan Vice Presidente asin ang mga nahiling nindang constitutional infirmities, procedural defects, asin kung ano ang huna nindang substantively deficient na mga aligasyon kontra sa kay BP Sara. Kanaman doon na daing kasabay na ebidensya sa mga impeachment complaint asin ang dokumentong ilinawas bilang ebidensya hali sana sa impeachment proceedings kan House Committee on Justice. Sigon kay Powa na sa 50 pahinaan sa indang isinumiter nakasimbagan alagad na dugangan ang hibog kay ni dahil sa annexes o attachments. Iba pa niya to mga tugang na mga bareta ngunyan sa Lado Nasyonal. Tanganing day mautro ang mga na-eksperyensya na pagbaba o pagbaha. Naghahanda ang gobyerno tanganing mabawasan o kung daiman mawaraan makukusog na pagbaha sa panahon habagat. Sigon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, napadagos ang mga pigigibukan MMDA na paglinig sa mga kali asin mga imburnal tanganing masiguro ang padagos na bulos kan tubig uran sa panahon nin bagyo asin makusog na pag-uran. Pero sinabi ni Castro na kaibahan man ang kooperasyon kan publiko tanganing epektibo ang mga nailargang lakdang para sa kaligtasan kan publiko. Isinabay man kang MMDA sigon kay Castro ang pagtabang sa Brigada Eskwela kan Department of Education tanganing maglinig asin mag-irahay nin mga classrooms, anti-dengue misting asin pagputol nin mga sanganin kahoy. Maski ngani bako pa opisyal ang pigdideklara na panahon nin taguran nakakamate na ang nasyonin pabor biglang makusog na pag-uuran na nagdadaranin mga tulos na pagbabaha. Oras Pilipinas, 6:29. Padagos kita ngunyan sa mga bareta. Kinontra po ni Senador Bam Aquino ang plano ang planong department order kan Department of Trade and Industry na nag-order nin mandatory permits para sa gabos ng mga advertisements asin sales promotion bago ini maipublish. Tirarom kan sinabi ng propesto kan department o DTI order pwedeng kaipuhan na magkuha nin permit ang mga negosyo na day mababa sa 30 dias bago magluwas nin mga advertisements kasabay ang digital ads, sponsored post, video billboards as in promotional campaigns. Kinawanin doon ni Aquino na nagpapagabat ini sa mga saradit na negosyo as in mga online sellers na dai pa nakakabangon sa sarong ang mga ibang salit na negosyo dahil sa epekto kang krisis sa petrolyo siring man ang paglangkaw kan production cost sa ibong nalado. Siyang tinawanin doon na imbes na kabayaan na mo nang mag-discard ang salit na mga negosyo para madagdagan ang dilihensya kan mga ini. Sinabi ni Aquino na ang planong department order kan DTI iyon magiserbing ulang sa mga paglaog sa merkado asin pag-asenso kan mga ini. Imbes na masimbagan asin ayuson ang mga bako marhay na advertisement, sinabi ni Aquino na nagdagdag pa ang department order nin kadagdagan na burokrasya sa mga negosyo lalo na sa MSMEs. Nangapudan man si Aquino sa DTI na igilid ang sinabi ng lakdang asin itao ang atensyon kay ini sa pagpapasunod din mas maigpit na aksyon laban sa mga mapanglansi asin picking advertisement sa irarom o imbes na padusahan ang mga lehitimong mga negosyante. Si Aquino ang midbid na MSME asin consumer advocate na may principal author kan Go Negosyo Act sa irarom kan sa iyang inot na termino bilang chairperson kan Senate Committee on Trade in Commerce and Entrepreneurship
Go Negosyo Law, iyo ang nagtatao sa mga MSMEs nin mas dakulang access sa merkado, as in financing. Nagtatao man in training, as in capability o capacity building programs, as in ang pagpapadali kang proseso sa pagpaparehistro ng negosyo para sa mga negosyanteng nagpupuon pa sana o nagpapahiwas pa sana kan sa iyang negosyo. Magbabalik ang GB News Express. Pakalipas lang mga tugang kan mga patalastas. GB News Express. News Express. GB News Express. Discover the beauty of playing brightly with New Star Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. Branded computer ba ang hanap mo dito sa Bicol? Asus na ang sagot dyan. Ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair. Available ang brand new laptops, desktops, printers, gaming desktops, gaming chairs, CCTV systems, at iba pang computer accessories. Hindi lang yan. Quality, branded, authentic, and trusted ang kanilang products na binibenta. At very reliable ang kanilang repair services. Authorized service center din sila ng Asus, Lenovo, Epson, Brother, Canon, Sharp Copier, HB Chewy, at Maginic. Kaya siguradong maaasahan ang repair at serbisyo. Bisitahin ang kanilang branches sa mga sumusunod na address. Aces, ground floor, V&O Building, Quezon Avenue, Barangay 26, Dinagaan, Legazpi City, Albay. PC Micron Daet, F. Pimentel Avenue, Barangay 6, Daet, Camarines Norte. PC Micron Virac, EJ Rubio Building, Gugon, Sirangan, Virac, Catanduanes. PC Micron Sorsogon, Unit 1, B. Peña Building, Rizal Street, Corner Burgos Street, Polvorista, Sorsogon City, Sorsogon. Dito ka na sa Aces. Sa kalidad, sigurado ka. Sa repair at serbisyo, maaasahan pa. Call or text 0917-558-0067. I-like at follow ang facebook.com/albaycomputer. GB News Express. News Express. GB News Express. Alas 6:37, mga tugang sa Pilipinas, pigbabantayan kan mga health authorities sa Brazil ang duwang pasyente na posibleng may Ebola infection sa mga syudad kan Sao Paulo asin Rio de Janeiro. Kasabay kan kahaditan na posibleng paglakop kan virus hali sa Central Africa pasisiring sa ibang nasyon. Napag-araman na sarong 37 anyos na lalaki gikan sa Democratic Republic of Congo o DRC ang nahilinganin kalintura asin ipinirarom sa isolation bilang suspected case kan Ebola. Siring man ang primerong test, negatibo ini sa Ebola virus, alagad padagos pa man giraray siyang pigmomonitor sa sarong Specialized Infectious Disease Facility bilang pag-iingat. Mientras sa Rio de Janeiro, sarong lalaki hali sa Uganda ang ipinirarong man sa safety protocol matapos makamati. Yung sintomas arog kan abo, pagtakig asin diarrhea. Sigon sa mga opisyal, nagpositibo ini sa malaria, alagad nagpadagos pa man girada ang investigasyon tanganing dagos ng mahali ang posibilidad na Ebola virus sa nasabing syudad. Ang lakdang katakod pa man giraray kan padagos na Ebola outbreak sa Democratic Republic of Congo kung sain sobra 1,000 na suspected cases asin maabot sa 250 ang naristrong nagadan poon kan ideklarar an outbreak kan Mayo 15 sigon sa Africa Centers for Disease Control and Prevention. Negosyo time, mga tugang sa DCGB News. Business News. Efektibo kasubagong alas 6 din aga ang major rollback sa presyo kan gasolina, diesel asin kerosene sigon sa Department of Energy. Sa sarong press conference, sinabi ni DOE Secretary Sharon Garin na ang price adjustment iyo ang pinagtalaan kan ahensya para sa diesel iyong minimum na 9 pesos 25 sentimos kada litro, mantang ang gasolina nabawasan in 4 pesos 76 sentimos kada litro, asin ang kerosene may rollback na 10 pesos 86 sentimos kada litro. Ipinaliwanag ng Secretary Garin na ang price reductions iyong minimum na pig-imponer kan dole
Alagad ang kumpanya nin petrolyo pwedeng pababaan pa ini, pero dahil pwedeng magpautob din kulang kaysa ipinagtalaan kan ahensya na rollback. Epektibo ngunya na daw. Welcome kay Garin ang nasabing development sa pagkasabing madali nang umabot sa level bago ang gyera sa Medio Oriente. Sinabi niya na ang presyo bago na gyera nasa 60 pesos o 50 to 60 pesos, asin ngunyan madali nang umabot sa nasabing kantidad. Naglaom si Garin na daing sorpresa na mangyari sa Medio Oriente, tanganing maging steady ang presyo asin makabalik na sa dating presyo kaini bago magyera o at least bako kasing langkaw kan presyo na ipinautob ka na kaaging aldaw. Alagad mantang pigsurat ang baretang ini, ang presyo kan petrolyo sa global market nagitaas nin 2% matapos ipag-orden kan tropa kan Israel na makusugon pa ang pag-abante kaini sa Lebanon asin runoto ng Hezbollah fighters apisar kan ceasefire na ipinagdeklarar anom na semana ang nakaagi. Health News kasabay si News Director Mar de la Cruz. Good morning, Paring Mar. Good morning, VP. Kada 40 segundos, may nagagadaan sa pagin ng suicide, pero ang kada pagulon, pwedeng maging chance na may salbaran sa buhay, sigon sa mga eksperto. Apayad kan World Health Organization Philippines, dapat na maging marikat sa biglaan na pagbabago ng mood, ugali o pagkaturog nin sarong persona. Obserbaran ko lang sarong individual nagpundo na o nagagamit nin mas dakon na beses ng mga substances. Ini dahil posibleng senyales ini na may tigagian siya. Aramon, kumustahon, singda, dangogo na daing judgment, dagdag pa ka mga eksperto, nan sa imong concern, posibleng iyo ang lifeline o sa indang kinakaipuan. Abiso pa kan WHO Philippines na kung ikaw o si isay man na haramong nangaipon ng tabang o mapod sa NCMH Crisis Hotline na 1553-0917-899-8277 o 0919-057-1533 o sa landline na 1-800-1888-1553. Health News from News by Mar de la Daing Iba. Salamat, Paring Mar. Mientras tanto, Pag-asa kasabay si Alexis Rivivar sa detalye kang panahon. Yes po, good morning po sa mga nakaantabay sa DZGB para po sa magiging kamugtakan ng satuyang panahon, ngunyang petsa 2 ng Hunyo, aldaw pang Martes, ang southwest monsoon or itong habagat ang kasalukuyang nakakapekto sa bilog na Bicol region. Asahan niya to ang mapanganurong kalangitan na may posibilidad ng mga kalat-kalat na pag-uuran asin pagkikilat o pagdaguldol ang mamamatian sa buong Kabikulan. Maluya sagud sa moderatong duros, hali sa Timog Kanluran ang iiral na may banayad sagud sa katamtamang pag-alo nin kadagatan. Agwat ng temperatura, ngunya na aldaw, posibleng mag-abot ng 26 to 32 degrees Celsius. Kaugnay nito sa tuyang heat index, kaso hapon, pinakahalangkaw sa mga istasyon ta sa Pag-asa na recorded na heat index ay sa Pili, Camarines Sur kung saan nakapag-record ng 46 degrees Celsius. Sa Masbate City naman, sa Masbate ay nag-abot ng 44 degrees Celsius. Sa Huban Station sa Sorsogon ay nag-abot ng 43 degrees Celsius. Then sa Virac at Daet nag-abot ng 42 degrees Celsius at sa Legazpi Station ay nasa 40 degrees Celsius. Sa tuyang heat index forecast ngunya na aldaw, partikular na sa Legazpi City ay posibleng mag-abot ng 40 degrees Celsius. So medyo baba na ito kumpara sa last week na heat index values pa. Then sa tuyang monitoring naman, as of 5 p.m. kasahapon ay nagluwas na ng Philippine Area of Responsibility itong tigbantayan tang bagyong Domeng. At as of 2 a.m.
Kasubago, etong si Domeng ay nagluwas na sa monitoring domains ng Pag-asa. So, dain na natin siya tigta-track. Ngunyan. So, wala naman na itong epekto sa anumang bahagi ng ating bansa. Maliban dito ay wala man kitang nahihiling na bagong low pressure area or bagyo na posibleng makaapekto sa tuya sa mga sunod na aldaw. Bali, yun po sa tuyang weather forecast. Hali po digdi sa Pag-asa Legazpi, Alexis Ruivivar po. Mga tugang, iyang po detalye kan mga bareta ngunyan pong aldaw sa GB News Express. Bago po kita magtapos kan sa tuyang bareta, mga liver lovers, kumusta po ang lifestyle natin? Party on at ay later, nababaliwala pa din ang liver. Huwag ignorin ang kalusugan ng atay dahil maaritong tamaan ng disease tulad ng fatty liver. Makatulong ang araw-araw na pag-inom ng Liver Aid, pero pag may tama na, paano na? Kailangang mag-liver up, kaya naman may bagong Liver Aid. Liver Aid Pro. Liver Aid Pero Pro. That's right, Liver Aid Pro. Hindi lang supplement, ito ay Silimarin Plus multivitamins. May mabisang silimarin pa din sa proteksyon ng atay. Pero ngayon may dagdag na vitamins B1, B6, B9 at vitamin B12. At ang Liver Aid Pro ay hepatic protector. Ang hepatic protector ay sustansya na nagbibigay proteksyon o nagpapagaling ng liver injury. It prevents damage to liver cells and aids in regeneration. Ang na-damage na atay maaring muling bumalik sa dating buo at malusog na anyo. Ito pa, ang Liver Aid Pro ay over-the-counter OTC drug dahil ito ay maaring maging support o makakatulong sa treatment ng iba't ibang chronic inflammatory disease ng liver tulad ng alcoholic and non-alcoholic fatty liver, viral hepatitis at liver cirrhosis. Ganun pa man OTC ang Liver Aid Pro, hindi kailangan ng doctor's prescription. Proper diet at exercise kasama ang araw-araw na pag-inom ng Liver Aid, yan ang kailangan natin para po sa malusog na atay. Mag-liver up na! Ang Liver Aid Pro ay available sa Mercury Drug, Watson, Southstar Drug, in leading drugstores nationwide. Silimarin Plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor. GB News Express. News Express. GB News Express. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado. 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite Sagmin, Legazpi City near Aleco. Rabvax Ligao in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco beside Siga Hospital. Rabvax Iriga in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Piudaran, and Rabvax Cubao, Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Kayo po'y nakikinig kay Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Ulita daw, tabi, ulita. Uliton mo nga, uliton mo. Ulita daw. Abay na Kayo lugod. po'y nakikinig kay Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Yan. Good morning kay Manong Leonito Gaviria. At saka good morning kay Manong King Reginaldo. Yan, dyan sa Barangay Bangkerohan, Legazpi City. Alright. Good morning po sa mga dyan sa clinic ni Dr. Rick Isip. No? Good morning, Tabi Sendo po, mga madam, mga sirs. Boda si sa tuya na mga nakamidbidan dyan kaso Banggi, kasuhapon, ano. Nagpasiring ako dyan sa clinic ni Dr. Rick Isip sa Slim in Skin Aesthetic Center. Yan, ha. Magayunon pa lang dyan ang clinic ni Dr. Rick Isip. Disente ang lugar, mga tugang malinigon. Approachable ang mga staff niya at siniba pa. Salamato na maray, ha.
May pigpahiling kaya akong subitis ko, pigpahiling ko. Data kanya ako, Dr. Kibad ang bitis ko. Pigpahiling kay Dr. Rick Isip, kaso hapon, salamato na maray tabi Dr. Rick ha, sa imo tabing tabang. Pero first time ko itong pakalaog mga tugang sa skin, ano nga nang apod kaan? Aesthetic Center. Diyan pa lang sa iya, nagkukondukta siya kay rhinoplasty. Yan baga na so, skin mo, papakinison kay Maray Junior. Papakinison sa skin mo, tapos sa mga kasingit-singit kang labas mo, papakinison niya, papaputi, etc. Mati dyan sa kwan sa Eye Slim and Skin Aesthetic Center. Yan ha. Good morning tabi kay Dr. Rick Isip Buda so sa iyang mga staff dyan, mga nurses. Kay bako si Mrs. Kasuhapo, naghapit kami dyan sa iya tabi na clinic. May nag-text, pwede nga dyan pampatubo kibuhok. Pwede po. Pwede, sa totoo lang, yan kay Dr. Rick sa Ice Clean, Ice Clean. Ice cream ang nasa isip mo. Diyan kay Dr. Rick Isip, pwede po dyan magpatubo kibuhok, buda magpa-hair transplant, no? Abo man po ako, okay na po ini, na sa kuyang payo, abo ko na po ini ayuson, tama na po ini ta, mogba na po ako digdi. Halimbawa, gusto mo ngayon magpabawas kang taba mo, yan. Gusto mo ngayon sa imong yang iksan ngaya, warang deng bilbil. Oh, pwede dyan kay Dr. Rick. Pwede ngayang susay mo ngayang pisngi na dahil ngaya pagpimpulon pwede ngaya. Ang say mo ngayang pandok ngaya garo perming ngaya pinkish nga sa imong skin. Oh. Pwede yan po kay Dr. Rick dyan sa iyang clinic. Kinarawan nga na kasuapon. Ano nangyari? May gusto mo nga may dagdagan kita o may halion kita? Ganyan ako na yun. Arog pa lang kayo ang clinic na para sa skin, no? Sabi ni Mrs. May nang paghiro yan, Dok. Baka nga magka-problema pa ako. Pag parahiro mo nga yan, baka nga pumugion yan. Sa totoo lang, kung digdi sa Bicol, siya ang saro sa mga doktor na, gani ba so ngaraw nga araw nga kay Becky Bello mga araw kaan so sa Manila baga nakulong ka kaso grabe ang kuhan kaso hapon grabe an pila kan mga customer yan po yan sa third floor mga tugang kang SM disentihon ang lugar magayon ang lugar malinigon ang lugar tabi kung mga gusto mong ang deka pagpimpulon ay nako sisiwan dyan sabi kang texter pwede man niya si duman magpagwapo iyo po ata gabos na iyan na ngaya kwan iyan na ngaya so ngaya gusto mong padaroda ko laon junior kaya ni Dr. Rick dyan ngaya sadit sana gusto mo ngayang daroda ko laon niya na sabi sa Manila baga mga artista nag-iibukan sa mga babayi kaya niya iyan dyan inda si Joker ko nang gusto kay ni Joker. Good morning. Ay, long time no here amigo. You Tommy. Oh, kumusta? Pig test ko sa diri ko kung kaya kung day kadangogon. Kinaya mo? Day kaya. Yan ang gusto ko sa imo. Day mo kaya, Day mo kaya. Day kaya. Day mo kinaya. Day mo kinaya. Kaya abay na pod kangon yan. So iba kaya ang kaya ko day pagdangogon. So iba? Oo, pero day kaya. Day kaya. Ayan ang gusto. Mapaluwa ako pa di. Mapaluwa ako sa imo. Kaniguan man. Man tinisting mo kiparang alaw dahil sa magdangog. Day mo talaga kaya. Day kaya. Oh. Madamang kay Dr. Rick Isip? Day man. Pero may narumduman ako sa topic mo. Oo, okay. May barkada kami ni Mrs. Na? Mahiligo siya magkaon. Magkaon? Oo. O pigkwinta niya sa taon, sa mga pigkakaon niya sa luwas, nagabot kay mga siguro 350,000. Okay. Padalion man siya tumaba. Tapos? Nagpa-injection siya, pampapayat. Ay, iba ito? Oo. Ngayon, mahal niya pala magpapayat. Sa magpataba, mas madali? Mas madali. Sarong injection, Lucimil. Iyo. Sa Manila siya? Saan nagpagibo? Manila? Hindi
Digdiman? Oo. Bicol? Ah, talaga? Duman sa kay Dr. Rick, negosyable ang presyo duman. Ika gusto mo gusto mo, saling ko kaya. Ako apig-offeran niya ako. Gusto mo mangyari, patubong ko ang buhok mo. Ngayon ako dahil na po, Dok. Abo ko nang makabalik. Tama yan. Aram mo ko na ta. Oh, ano? Kibaday ka naman may bidan. Sayang napagdalagan mo. Iyon na ng personalidad ko pa rin. Ko na piling bago nini. Kontento na ako sa yaon sa kuyang payo. Image mo, diba? Iyon ang image mo sa publiko. Correct. Maski sa ka magduman, ngunyan, nipid ka. Oo. Pag nagpatubo ka, tiba mapagkamanan ka si Marcoleta. Ay, nasa imo. Latasan tayo. Good morning. Good morning. Pagluwas may kasuhapon ni Mrs. Duman sa Ice Skinny Slim Aesthetic Center ni Dr. Rick Isip. May nasa batak kaming mga nagkuhan. Kamidbid ni Mrs. Ay, ngayon masain ka. Mapakuhan ngaya ako. Jandag. Manong yung gibon mo? Kamidbid ni Mrs. So, kilikili ko ngaya. Palinigon ko ngayon. So, kilikili ko. Nailing. Palinigon niya da. So, kilikili niya. Pwede pala. At maski tabi dyan na beauty. Ano nga na po kaan? Beauty operations. Yan. Beauty management. Balo nindo diyan kay Dr. Rick Isip tabi, ha. Third floor lang kang SM. Salamato na maray kay Dr. Rick Buda sa iyang misis. Kauron may kasuhapon. Buda tabi sa sayang mga staff nurses dyan. Tabi na nag-assist, ha. Iyo po. Igo nga ni dumangki surapandapan. Pigpakoterize surapandapan. Yan pala, nakulong pala mga pwedeng ginibuhon dyan. Kita pala na habang nag-iedad, kamo pala na habang nag-iedad na. Kung ano-ano nagluluwa sa buhay, ikaw ang gusto mong ipailing. Di ba? Mas maray mga tugang na habang daipa, ipailing mo na. Tangani na, dahil kaki problema sa buhay. At ako kaya, Junior, namali siya, kung oras kang sapatos sa gilid. Ano ba baga? Oras kang sapatos sa tahaw, di ba? Ako nga datan sapatos ko nag-uura sa gilid. Di tagilid. Tagilid nga ang tindog mo. Ay ako, Dok, masulit pa do ang tindog, bitis ko na tagilid. Dahil naman yari masulit. Ikaw nga yan mga pag. Kung paano yan? Therapy. Okay. Hello? Hello po. Hi, good morning po. Good morning po. Basahin rin. Duraton. Ay, tapos. Hello. Ano daw kung... Good morning po. Good morning. Salamat. Basahin rin. Duraton. Good morning po. Marikan, langat tungo na babae ini na. Sige po, salamat. Nakikinig ako pero hindi mapigilan na hindi tumawag. Basta, Henry, Vice Mayor. Iba man talaga ang gurang maglambing, ano? Sige na. Good morning. Salamat. Bye-bye. Sige po, gusto ko lang i-acknowledge clinic ni Dr. Rip. Magayon, first time ko itong sa totoo lang yun. Dahil man ako nagpapara, pambira ako mga beauty na mga, pampapugi, pambira ko dyan. First time ko itong pakalaog sa Sarong Aesthetic Center. Diyan po kay Dr. Rick. Malinigong tabi. Kung may kwan ka mo, may mga concerns ka mo regarding sa lawas nindo, duminor da kula nga subilbil mo, so iksan mo nga duminor da kula kidi ito. Pwede dyan sa iya. Takol dyan, ito nga ng rhinoplasty surgery, no? Pwede po dyan kay Dr. Rick. Bisita lang po kamo sa third floor, mga tugang kan SM. Maintain na iyan busing, people loves you just the way you are. Yeah, iyo baga. Kung anong ginusto nindo, di ba? Kaya din ako mapatubo tabi. Pero kayaan magmapa transplant ka mo kibuhok, ay nako. Diyan iyang kay Dr. Rick tabi. Mara nangyari ta, examinin ko rapandapan mo. Examine nung ang rapandapan mo. Ay, uni nga yung problema mo. Sige nga, masahiyon tagay ng rapandapan mo. Ayos baga. Salamaton po diyan sa totoo. Sa edad ko ni Junior na, pakinig ko nga ni,
Sa edad kong ini, na 50, pagod ko ni, 51. Kikilingan ako ni Jasmine. Karong nga sala nga so computation naman kang edad kay ni. Sa edad kong ining 51 to 52. Yan, nalo, di ba? Ini si Teacher Jasmine, sa kumbinsido ining bawian ko ang grade kay ni sa eskwelahan. Sa kumbinsido si Teacher Jasmine. First time ko itong pakalawag talaga, Junior, sa mga Araucaan na Aesthetic Center. Yung mga pro-facial baga. May mga uso-uso baga mga pro-facial. Di ako dyan. Ang facial ko, so kamot ko sana. Diba? Di ako mga Araucaan. Pero first time kong makalaog duman sa kay Dr. Rick. Magayon ang lugar. Tayo po nindo, may mga concerns ka mo. Yan ngayon na mga tataranggalon. Yan ang mga malls nindo. Nga ko, Dok, ilang malls ko sa Pandok. Baka nga, sido nga, ilingon tayo kung pwede yan halion kung gusto mo. May gusto ka nga ding dagdagan. Nga ko dahil na, Dok. Bawasan ta nga ya. Ay nako, it was a great experience po diyan kay Dr. Rick Isip sa Eye Slim in Skin Aesthetic Center po diyan sa 3rd floor kang SM. Alright, thank you so much po. It was a very nice experience po. Pagbisita ko kasapon diyan. Good morning sa mga nurses diyan. Good morning sa mga nurses and staff tabi. Buda kay Madam, so ano yan, First Lady po ni Dr. Rick Isip. Okay? Sige, salamat kansa idong pagantabay sa Morning Hirit. Maparam na kita, tala 7 na grabe naman yung ablada mo naman dyan. Nag-rollback na sa petroleum products. Nag-rollback na po sa diesel, sobra 9 pesos. Sa gasolina, sobra 6 pesos. Ako og man Junior, harayon na dumanon mo, lampas na ang Saragay. Lampas na yan. Salamat kansa ng pagantabay. Mabalik po ako alas 7:30 sa sandali. Sorry, Pading June, sorry Sorry po, ay nako, maninong pala ako sa kasalangon niya, no. Sorry sa bunyag. Ay nako, pasensya na nag-remind sa kuyang happy, anong apod kang christening, tama? So sa kuyang bagong inaanak sa bunyag, si Christine May. Yan. Christine May Rituerma. Pasensya na, de ko aram kung may meeting kaya kami ngunya na Ma'am Brendang 9:30. Ngunya na 9. Kasabay ko, ako si EBP Buda, si Ma'am Brenda. May meeting po kaming tulo. Di ko aram kung anyway, pag ilingon ko po di ko po aram pasensya na tabi, basta ako ang ninong kang aki mo, okay? Hanggang sa kasal kan, pag makusog pa kung ninongan ko sa kasal, iyo. Okay? Salamat kansa ng pagantabay. Goodbye. Bareta alas 7 po, susunod na kasabay po si News Director Mardy Lacrosasin po si Teacher Jasmine Baloloy. Goodbye. Mabuhay. Informasyon, konsuelo. Tikman ang bagong Mang Inasal Almusol Meals. Ang paborito mong Mang Inasal Chicken Inasal Regular, Pork Barbecue,